Okay, good morning sa ating lahat. Tayong lahat ay tumayo para po sa ating call to worship. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Tayong lahat. But as for me and my household, we will serve the Lord. Manatili po tayo nakatayo at umawit po tayo. Awitin natin ang How Great Thou Art. I hear
nagpapasalamat sa napakagandang umaga, isang patuloy po naming naranasan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat kapatira na nariyan sa kanilang mga tahanan. Salamat sa mga buhay sa mga kapatid na nariyan sa ibang bansa. Tunay, Panginoon, na pinagbuklod mo kami, bagamat kami ay iilan sa iglesia, ngunit ang aming espiritu ay nagkakaisa sa anumang bahagi ng mundo kami naroon. Salamat po sa buhay, napakadakila mo ninyo, O Diyos, at sa umagang ito, walang ibang mapaparangalan, walang ibang naitataas, kundi ikaw lamang na ang pangalang Jesus. Salamat din, Panginoon, sapagkat sa buong maghapon, sa buong linggo, sa buong dumating na mga araw, Panginoon, na aming naranasan, hindi mo kami pinabayaan. At ngayong umaga, kami, Panginoon, magpupuri at magpapasalamat sa iyong tunay na pangalan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ni Kristo, sa banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan, Panginoon. Okay, good morning sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, good morning po. Good morning. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Good morning to each and every one of us. Happy Father's Day po sa ating mga ama ng tahanan. Happy Father's Day! Ayan, tayo po ay bumabati ng araw ng mga ama dito po sa ating iglesia from Faith United Methodist Church, dito po sa iglesia, maging sa mga kapatid po natin na nasa kanilang mga tahanan. Yan, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, lolo, tito, ayan, papa, daddy, papsi, yan, kayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito na ipinagpapasalamat po namin at inaalaala ang inyong buhay bilang ama ng tahanan at founder ng ating pamilya. Kaya tunay po na tayo nagagalak ngayong araw na ito, ang ating 4th Sunday after Pentecost. Yan, tayo po ay pinagpala dito po sa Bolubawan Faith United Methodist Church. Kahit po ngayong araw na ito ay wala pong kuryente, ngunit nagpapatuloy po ang ating paglilingkuran at sama-samang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil naniniwala po tayo na kahit may mga pagsubok, pamilya man sa pamilya, sa komunidad, maging sa ating iglesia, mga ganitong pagkakataon, ngunit hindi po tayo hihinto upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Kaya maraming salamat po sa patuloy na sumasama sa ating pagpupuri sa ating Sunday online worship. Tayo po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga kapatid po na nag-celebrate ng kanilang birthday for the month of June. Yan. June 12 po ang ating Aliana Arden Baloloy. And then yung June 12 po, ang kapatid na Abigail Pasqua. At June 14, yan, si Kenneth Magnaye. June 15, yan, si kapatid na Efren Magnaye. June 15, Elijah Flores. Yan, si Tu. Yan, birthday po ng June 15. At nung June 16 po, si Jeremy Magbohos. Sige po, awitan po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. We pray blessings, guidance, and protection po sa lahat na nagse-celebrate ng kaarawan for this month of June. And we are grateful po sa ating bulaklak na nasa ating altar, nakaloob po ng pamilya Magbohos. Ayan, sila po ang naka-assign for this month of June. Ayan, maraming salamat po sa bulaklak na ipinagkaloob ng pamilya. At ganun din po sa darating na month of July, ang ating pong flower donors ay ang family Salinas, Pasqua, and Dalisin. Yan, Dalisin po ang ating flower donors sa month of July. At para po sa ating mga announcement, yan, sa darating po na June 27, ngayon pong darating na last week of June,
ang ating pong installation for our church leaders, ang ating church council, leaders and members. Kaya tayo po'y nananawagan sa lahat po ng miyembro ng ating council, mula po sa ating chairperson at lahat po ng mga miyembro ng ating konseho, amin po kayong itatalaga sa Panginoon sa darating po na linggo. Yan, kaya meron po tayong maikling programa para sa ating church installation. Ang installation po, ito po ay pagtatalaga sa inyo po bilang leader, bilang katuwang sa paglilingkod. Kaya sa mga leaders po, huwag pong mawawala. Pwede po kayong makasama face-to-face at ganun din po online. Magbibigay po tayo ng gabay or liturgy. Kaya tayo po ay nagsisend sa ating group chat ng ating pong liturgy upang kahit po sa inyo pong mga tahanan ay makasabay po tayo sa pagpapasalamat. Church installation po sa Sunday. At ganun din po, July 4, take note po ang ating mga schedule. July 4 po ang ating church program planning. Yan, tayo po ay magkakaroon ng program planning. Tayo po ay nagbibisita po sa ating mga miyembro ng ating iglesia at kinakamusta po sila. Ang inyong pong mga manggagawa ay pinag-aaralan po ang situation ng ating iglesia. Itong mga nakaraang araw, binabasa po namin yung mga nagdaang church council reports. At pinag-aaralan po namin kung ano po yung naging situation ng church financially at patuloy na growth nito sa ilang taon, sa 35 years ng Faith United Methodist Church. At sa darating po na July 4, ating pong pagpaplanuhan ang magiging ministeryo po ng ating iglesia. Dito na po tayo maglalagay o i-update po namin kayo sa ating regular ministries. Kaya ipanalangin niyo po kami mga kapatid upang ang gabay ng Panginoon, ang tulong ng Panginoon po ang siyang sumama po sa amin sa pagpaplano para sa ating ministeryo. Kaya ang ating pong mga regular activities po, ngayon po natin sisimulan for the month of July. Kaya meron po tayong mga ipopost sa mga schedule for the home visitation and regular home Bible studies sa inyo pong mga tahanan. At ganun din po sa ating mga online ministries. Yan po, i-update po namin kayo at tayo po ay magsisimula for the month of June. After po ng ating program planning, for the first week of July, yan, tayo po ay magsisimula na po sa regular nating mga gawain. Kaya excited na po kami na makasama po kayo sa paglilingkuran dito po sa Batangas. And ang ating pong mga online ministries po at ang ating Sunday online worship ay broadcast po, kaya patuloy po nating i-share ang ating pong live streaming. Yan, kaya salamat po sa ating multimedia, Ate Mika and Ate Aisa. Yan, sa patuloy po na pagtulong sa atin para sa ating broadcast. Kahit po wala tayong kuryente ngayon, ngunit masaya po tayo dahil parang may kuryente. Yan, malamig. Meron pong hangin at maliwanag po dito sa ating iglesia. Kaya tayo po ay patuloy na magpupuri at ganun din po sa ating mga nagnanais magkaloob ng kanilang mga ikapo. Ang ating mga tithes, pledges, Thanksgiving offering, ayan po naka-flash sa ating screen ang ating pong church account ng ating treasurer, Ate Chelin Baloloy. Ang GCash number po ay naka-flash po sa ating screen. I-send lang po natin at makipag-coordinate po kay Ate Chelin. I-screenshot po natin ang ating pong data ng ating receipt at i-send po sa ating treasurer at ganun din po kay Ate Gina ang ating finance chairperson at pwede rin po kay pastor. Yan, upang ma-update po tayo sa ating pong giving. At tunay nga na ang patuloy na nagtatapat sa Panginoon ay patuloy na pinagpapala. Marami man po tayong mga hamon, pero ang Diyos po sa langit ay napakayaman. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na meron sa atin. Kaya marapat lamang po na ibalik natin sa Panginoon ang mataas na pagpupuri. Kaya ngayon po, tayo po'y nagpapasalamat dahil ang ating pong mga ipinanalangin, meron pa pong hindi sumasagot. Ayan. Pero we are grateful po kasi meron na pong nag-response sa amin pong mga paghingi ng tulong sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan na mga OFWs. At ito po, soon po ay magagawa na po ang ating
signage at sinabay na rin po namin ang pledge po ng inyong mga manggagawa, yung pong screen ng ating door dito po sa parsonage. Yan, plano rin po namin yung ipa-screen upang, kasi puro po kami mga babae, mga dalaga. Ayan. Sabi ni Pastor, kitang-kita daw po kami dun sa harap. Kaya minsan po kami po ay naka-sexy shorts or ano. Ayan. Kaya palalagyan po namin ng screen upang yung sa labas po ay hindi po kami masyadong yung mga dumadaan. At the same time po ay yung mga para yung safety po ay nandoon. Para kahit po ang aming pastor ay busy at ang aming mga dalaga ay nandito sa bahay, ay meron po silang personal lock dito po sa ating door. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating mga gawain. Samahan po tayo ng Panginoon sa tulong niya. Lahat po yan ay ating pong mapagtatagumpayan. Again po, tayo po'y bumabati ng Happy Father's Day! Yan sa ating mga tatay, yan kay Kuya Ryan, at ganoon din po sa ating mga ama ng tahanan, mga lolo, Papsi, Dadsi. Yan, ito po ang inyong araw na pinagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Sige po, tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan po natin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang mga mang-aawit, ating pong dakilain ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating praise and worship. Yan po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ulitin po natin ang po ito. Yes, Lord. You see
Tayo po'y manalangin. Father God, salamat o Lord sa magandang araw na patuloy o Lord na pinagkaloob mo sa amin. Salamat o Lord sa magandang araw na muli o Lord kami nagsama-sama o Lord sa inyong bahay na lang. Dalangin ko po ang bawat isa sa amin ng inyong mga po o Lord Jesus. Patawarin niyo po kami sa aming nagagawang kasalanan o Lord. Alam ko po na hindi ulitin sa inyo ang lahat ng aming ginagawa at hindi o Lord karapat-dapat sa inyong harap. Pero naniniwala po ako Lord sa pamamagitan na kami po ay mababago Lord. Sa pamamagitan na po Lord, kami po ulit ay magtatagumpay sa anong mga nararanasan namin Lord sa buhay. Nawa Lord, kung ano man yung aming nararanasan ngayon dito po Lord sa COVID na po, naniniwala po kami in Jesus name na mawawala na po ito Lord. Dalangin ko po ulit ang bawat pamilya na narito Lord, patuloy na wala na yung mga maghari at manguna o Lord sa aming o Lord mga pangangailangan at patuloy o Lord na kayo nga po ang pagbigay o Lord. Lord, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa bawat isa sa amin o Lord. Nagpapasalamat po ako Lord dahil hindi niyo po kami iniiwan sa bawat araw na kami po o Lord ay nabubuhay. Pagdaman o Lord nakakaramdam po kami ng minsan o Lord kalambutan pero sa bandang po o Lord naniniwala po ko na kayo po magpapasaya ng aming puso at isip o Lord. Dalangin ko po o Lord ang bawat pamilya na maging masaya o Lord sa bawat araw na kanilang gagawin o Lord. Dalangin ko po Lord ang lahat ng mga makulangan nila o Lord ay kayo nga po ang magpupunta o Lord. Ito nga po ang samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po, manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Ayon po sa Ephesians chapter 6 ng 2 Corinthians, verse 18, ito po ang sinasabi, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. At sabi rin doon sa Ephesians chapter 6, verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong anak, dahil sa malabis ninyong kaigpitan. Sa halip, palakihin sila at tuntunin at aral ng Panginoon. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Amen. Sige po, makapo na po tayo mga kapatid. Yan, ipapasalamat po tayo sa ating Panginoon. Mukhang ang araw na ito ay araw ng mga dilaw. Mga dilawan. No? Praise the Lord. Palakpakan ng Panginoon. No? Talagang napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Bagamat po tayo walang ilaw, ngunit may internet. Yan. No? Talagang binihiyaan tayo ng Panginoon ng gadget, cellphone, at ng pamamaraan para hindi maputol ang ating pagpupuri at pagpapasalamat. At ito'y makarating sa amang dako ng mundo, sa amang lugar naroon ng ating mga kapatiran. At hindi nila nararamdaman ang init ngayon, pero mararamdaman nila ang init ng Espiritu Santo. Amen na yun? Kaya purihin ang Diyos mga kapatid. Bagamat kami ay nagpapaypay dito, pero alam ninyo, napakasarap sa puso. Na bagamat kami naiinitan, ngunit ang aming puso ay nag-uumapaw sa pagpapasalamat. Kaya salamat sa Diyos dahil ngayong umaga, isang pribilehyo ang maipakilala sa inyo ang aking maganda at mabait na asawa.
Dahil Father's Day ngayon, hindi po ako ang magsasalita. No? Ito pong ating tagapagsalita ay siya po ay graduate sa Harris Memorial College noong 1995. Hindi. 2006 pala. No? 2006. Ito po ay isa sa mga nakita ko sa kanya, yung pagiging masiyahin sa pagtuturo ng mga bata. No? May sabi ko, pangarap ko makapag-asawa ng diaconess. Nung ako po 29 years old, pinag-pray ko, ang magiging asawa ko ay diaconess. Ibinigay ng Lord sa akin. Pag dinideclare, ibibigay ng Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga, kami po ay 11 taon na sa pagiging mag-asawa. 11 years na po kami na talagang katapatan ng Panginoon. Bagamat alam ko sa kanyang puso, isip, maraming hirap, dusa. Maraming pagpapagal ang kanyang naranasan sa akin bilang asawa niyang pastor. Pero pinakita sa kanya ng Diyos na siya'y mabuti. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, yan po ang iyang ipapahayag niya sa atin. Ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging mabuting ama niya sa ating lahat. Pinapakilala ko sa inyo ang aking magandang asawa, ang Diaconess Cheryl May de la Cruz. Mangawang na siya ngayon. Yan. Ayan, praise the Lord po. Wow, introduction pa lang talagang nakaka-pressure. Sorry. Ayan, nape-pressure po ako Ayan, it's my first time po to speak. Yan, kaya ako'y nagpapasalamat po sa ating Panginoon dahil ngayong araw na ito in celebration of Father's Day. Yan. Ako po ay pinagkalooban ng opportunity para mag-share po sa inyo ng mabuting balita ng Panginoon at sa pagpapasalamat na rin po sa buhay ng ating mga ama. Yan po, naka-flash na po ba sa screen? Ayan po, ang aking pong regular na mini-message po ay Mother's Day. Yan, pag may Mother's Day, Kababaihan Sunday, and Parents Sunday, yan yung mga special Sundays po ay talagang sabi ko kay Pastor, meron na akong mga mga sermon outline dahil ilang beses na din po akong nakakapag-share. Pero itong Father's Day, sabi ko, I want yung aking pastor ay magpahinga ngayong day na ito. Kaya ako po'y nagpapasalamat dahil ito pong unang buwan namin dito sa Faith United Methodist Church ay makapagbigay po ako ng mensahe ng Panginoon at loobin niyo po na ang kanyang presensya ang maranasan po natin ngayong araw. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. We thank you for the strength at buhay ng bawat isa. Ang aming dinideclare, Panginoon, pangunahan mo po kami. Ang iyong karunungan, Panginoon, ang siyang magsalita at manguna sa iyong mga lingkod at bigyan mo kami ng pangunawa sa aming puso, sa aming mga tenga ay marinig namin na may kaayusan sa aming buhay ay maisagawa po namin, Panginoon, ang mensahe mo na aming maririnig ngayong umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang aming tinataas at pinupuri sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ayan. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil Father's Day po ngayon and I want to share with you ang mensahe ng Panginoon na akin pong pinamagatang Good Father. We know naman na ang ating Good Father ay ang ating makapangyarihang Diyos na nag-iisa sa langit, na siyang patuloy na nagpapala sa atin. Pero gusto ko pong i-share sa inyo ang pagiging ama. Ano ba ang kahulugan ng pagiging father? Yan. Sabi po sa Google, a father is a man in relations to his child or children, the founder of the family. Ayan po, alam po natin na nagiging isang ama ang isang lalaki kapag siya ay nagkaroon ng anak, biologically, spiritually, at patuloy na kapag ikaw ay nag-alaga ng isang bata o mga anak, mga apo pa yan, or ikaw ay pamangkin, ayan, ikaw ay tinatawag na father. Hindi man siya biologically na galing sa iyo, but in spirit, ikaw ay nag-aalaga sa kanya. Kaya ang isang lalaki na mayroong relasyon sa anak, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng mga pamilya,
yan, mga pamilya. Nagkaroon ng pamilya, yan ang tinatawag nating mga tatay, lolo, tito, daddy, papsi. Ayan, sila ang mga tinatawag nating father sa generation na yun. Sabi po doon sa ating binasa, sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18, I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Ito po yung declaration ng Panginoon sa atin. Siya ang ating Ama at tayo ang kanyang mga anak. Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay, siya po ang kinikilala nating Ama at tayo ay kinikilala niyang mga anak. Kung tayo ay tinanggap natin siya ng buong puso. Kaya ito yung relation ng anak sa Ama kapag tinanggap niya ang kanyang Panginoong Diyos. Kaya ito yung relasyon ng ating Panginoon sa atin. Kapag ang Panginoon ang ating tinatawag, inuuna at tinatanggap sa ating buhay, siya ang ating Ama na nasa langit. Meron po tayong tinatawag na mga spiritual father. Ito po yung mga nagme-mentor sa atin, nagtuturo sa atin spiritually. Ito po ay nagli-lead sa ating soul upang mas mapalapit sa ating Panginoon. Ito po yung ating mga pastor, teacher, o kaya naman yung ating mga mentor, or yung ating mga spiritual friend na tinuturing natin, tumutulong sa atin para ma-nurture tayo at mas mapalapit sa ating Ama na nasa langit. Si Abraham po is known as the father of many nations. Dahil sa kanya po, sa pamagitan niya ay dumami ang lahi at pinangakuan siya ng Panginoon na ang kanyang lahi ay dadami. Kaya siya ang ating role model of faith and righteousness. He is chosen by God to lead His children and His family. Kaya hanggang ngayon, kinikilala po natin si Abraham as the father of nation and the father of faith. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, sa panahon ngayon, ay napakarami pong tatay sa community. Pero in reality, sa ating mga local churches, sabi po nila, the United Methodist Church daw po ay mas marami ang mga kababaihan. Yan, dahil sila po ay laging talagang active. Pero naniniwala po tayo sa ating mga local churches na marami ding mga kalalakihan. Kaya itayo po natin ang bandera ba ng ating mga kalalakihan na kahit na hindi man sila ganong karami, ngunit ginagamit ang kanilang buhay para sa pakapurihan at paggamit lalo po sa mga proyekto, sa mga gawain ng ating iglesia. Ang mga father po ang ginagamit ng ating Panginoong Diyos. Ayan po, yung aking pong title is a good father. Yan. Bakit nga ba good father? Yan, talagang mabuting ama. Hindi lang ang ating Panginoong Diyos, kundi dito po sa lupa, dito po sa ating family, community, ay meron po tayong tinatawag na mga good father. Talagang nagpapakita ng kabutihan sa kanilang pamilya. Number one, a good father. Number one, basahin po natin. Ayan, he loves God. Very simple po, di ba? Pero talagang bigatin po ito. Ang isang good father ay mahal niya ang Panginoon. At kilala niya ang ating Panginoong Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 8 verse 3, but in any man love God, the same is known of Him. O hindi lang po ito sa mga lalaki, kundi sa mga kababaihan at lahat po sa atin maging sa mga kabataan. Kapag tayo po ay nagmamahal sa Panginoon, kilala tayo ng ating Panginoong Diyos. At alam niya kung sino yung mga umiibig sa Kanya at nagbibigay ng panahon. But in any man love God, ibig sabihin yung mga hindi man mga lalaki, mga kalalakihan, mga kabataan, ay nagbibigay ng kanilang pagmamahal sa Panginoon kapag inuuna nila ang Panginoon at binibigyan ng priority. Ngayon po sa panahon ngayon, kung tayo po ay mag-evaluate, ayan, you love God, ayan, tatanungin ka kung mahal mo ang Panginoon. Ito po ang basis na makikita natin ay kung ito ay sinasapamuhay natin at pinapakita natin sa gawa. Kung mahal natin ang Panginoon at ang mga kalalakihan ay mahal nila ang Panginoon, prina-priority nila ang Panginoong Diyos. At you love God, ito yung pinapakita natin, isinasapamuhay natin. Kaya kung nagmamahal tayo sa Panginoon, kilala tayo ng Panginoon at meron tayong relationships sa Panginoon.
He is known by God. Ibig sabihin, sa mga nagmamahal sa Panginoon, kilala siya, kinikilala niya ang Panginoon dahil kilala siya ng Panginoon. Dahil sa pagkakakilala na yon, nagkakaroon ng relationship. Hindi lang tayo bilang anak sa Ama, kundi bilang ama sa anak. Kaya nga yung mga tatay, di ba, minsan pagka nasa ibang bansa, maliit pa sila pagdating ng anak, medyo hindi pa ganun kaano yung loob kasi hindi masyado nakakasama. But we believe, kapag ang ama ay binibigay ang kanyang time, kahit malayo siya, tumatawag, nag-video call, o hindi man nasa ibang bansa o nag-work, ibinibigay niya yung time para sa kanyang mga anak, ang relationship ay mas titibay. Ganon din po tayo sa ating Panginoong Diyos. If we give our time, if we love God, yung ating opportunity at priority ay maibibigay natin sa ating Panginoong Diyos. God first, sabi nga ni Yorme, yan sa mayor ng Manila. Bakit God first? Kasi kung mahal natin ang Panginoon, talagang isa-sacrifice natin lahat. Hindi po ganun kadali. Kahit kami, yan na mga gagawa na, talagang meron ding mga pagkukulang. Pero naniniwala tayo na kapag inuna natin ang Panginoon sa ating mga ama ng tahanan, ay maibibuild natin ng merong kahusayan at merong pagkabuti ang pamilya ng bawat isa sa atin. Lalo nating maibibuild ang relationship sa ating mga pamilya. Tunay nga na ngayon, mahirap na pong sa mga father, napaka-busy ng ating mga tatay sa pag-work, sa kanila mga ginagawa, sa pamilya, hindi lang sa work nila, sa kanilang trabaho, maging sa community at maging sa iba't iba pa nilang ginagawa, ay talagang mahirap na may priority nilang Panginoon. Pero ang challenge po dito, if we truly love God, ay bibigyan natin ng priority ang Panginoon upang makapag-worship, sama-samang manalangin, at sama-sama nating may priority, magbigyan ng time ang ating Panginoong Diyos. God is our loving Father. He is always be there. Yan, siya ang tunay na nagbibigay ng pagmamahal sa atin. At nandyan siya. Alam niya ang ating mga kahinaan, alam niya ang ating mga hinaharap araw-araw, lalo na po sa ating mga tatay. Nakikita po niya kung tayo ba ay talagang nagmamahal. Pero ang Diyos po ay talagang mahal na mahal tayo. At alam niya kung ano ang ating mga kakayanan. Kaya sa ating mga kakayanan na yon, if we are a good father, and if we want to be a good father, we must love God. Yan po yung number 1 natin. Mahal niya ang ating Panginoong Diyos. At alam naman natin na sa pamilya, kung mahal ng isang ama ang kanyang anak, ginagawa niya yung best para sa kanyang anak. Gusto niya yung kanyang anak makatapos ng pag-aaral. Gusto niya maibigay yung mga gusto. Especially ngayon, talagang Papa, gusto ko ng ganito, Pa, gusto ko niyan. Pa, gusto ko nun sa panahon po namin noon ay mga 90s kami. So kahit na sinasabihan kami o kaya magsasabi kami ng gusto namin, ay hindi ganun agad ibinibigay. Dahil yung hirap noon ay talagang nararamdaman. Pero ngayon, sa panahon ngayon, pag sinabi lang gusto ng cellphone pa. Yan, si Papa naman talagang ibinibigay pa, Jollibee pa, Daddy, ano pa, laptop pa. So, ganun po ang sa panahon natin ngayon. So, sa pagmamahal ng mga magulang, ay talagang ibinibigay ang best para sa kanilang mga anak. Pero tayo po ay humahanga sa talagang ama na ipinapakita ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Kasi yun po yung isa ding paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Dahil mahal tayo ng Panginoon, tayo naman ay nagmamahal sa ating mga anak at tayo ay nagmamahal sa ating pamilya. God first, you will build relationship to Jesus. Ang pamilya ay hindi mapapahamak, ang pamilya ay hindi magkakaroon ng may mga problema, talagang realidad, pero maiaayos sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Ngayon po, sa panahon po natin ngayon, ay maraming mga pagsubok tayong nararanasan. May mga broken relationships. Ngayon, sa panahon ngayon, hindi lang instead na ang father ay siya yung nagpo-protect sa kanyang family, nagkakaroon po ng mga abuses. Instead na yung father ay siya yung magsasabi na, anak, masama yan, bawal yan. Pero minsan yung father po yung nagkakaroon ng mga bisyo. Instead na
Yung father, yung mag-aaya na ilapit sa Panginoon ang kanyang pamilya, yung mga anak pa, simba naman tayo. Ma, simba ka naman, di ka na nagsisimba. Ngayon po, yung anak na po yung nagpapaalala. Kaya malaking hamon po ito. Pero naniniwala tayo na kapag ang pagmamahal ng Panginoon ay naranasan natin, tayo ay magmamahal sa Panginoon at siya ang uunahin natin sa ating mga buhay. Para ma-build po natin ang magandang pamilya na nais ng Panginoon para sa atin. Dahil ayaw ng Panginoon na yung family natin ay talagang nandoon lang sa status na ganito na walang magagawa. Gusto ng Panginoon na mas mapalapit pa tayo sa Kanya. Kaya ginagamit ang ating Ama ng tahanan upang mailapit ito sa Panginoong Diyos. At pangalawa po, basahin po natin. Discipline. Ayan, He disciplines. Yan. Number 1, He loves God. Pangalawa, He disciplines. Tulad ng Panginoong Diyos, tayo po ay binibigyan ng disiplina. Ganon din po ang ating mga ama. Nakaranas po ba kayo dati lumuluhod pa sa bunggo, sa asin, may mga nakapatong, di ba na Nori? Nung mga bata pa sila, tsaka nung mga makukulit pa. Ngayon, wala na pong ganon. Ngayon, hindi na namamalo ang mga tatay. Ano na lang, salita na lang. Ngayon talagang palo, walis ting-ting, talagang kukuruting ka ng lola mo pagka ikaw ay patamad-tamad. So sa panahon po natin ngayon, mababait na po ang mga tatay at saka mga nanay. Pero ang Panginoon ang gusto niya ay dinidisiplina tayo. Alam niyo po ba na kaya dumarating ang mga pagsubok sa atin? Yan ang test ng Panginoon kung gaano tayo pagpapatuloy sa Kanya. Yan ang mga hamon na ibinibigay ng Panginoon para tayo ay mas maging malalim pa sa Kanya. Kasi pag walang pagsubok, napaka-boring po ng buhay. Ito yung test ng ating pananampalataya para mas lalo tayong magpatuloy sa ating hinaharap. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 12, "The Lord disciplines those He loves. As a father the son, He delights in." So, kung ikaw ay nagmamahal sa iyong anak, tulad ng Ama sa Langit, ang ating Panginoong Diyos, mahal niya tayo, kaya binibigyan niya tayo minsan ng disiplina. Akala natin, hirap na tayo, talagang umiiyak pa tayo. Minsan sinisisi pa natin ang Panginoon, bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Pero kung titignan natin ang kabutihan ng Panginoon, kaya nangyayari yon, kaya inaalaw ng Panginoon, kasi gusto niya na mas maging mabuild mo pa ang mas malalim na relasyon para sa ating Panginoon. At ganun din po sa ating mga ama, di ba? Nagdidisiplina. Doon nga, sasabi ko, talagang namamalo pa ngayon. Ayun, medyo favorite na, tsaka spoiled na. Medyo spoiled na, lalo pagka nag-iisang anak o kaya naman pag babae. Yan, o kaya naman pagka parehas na lalaki, talagang na-spoiled na. At nawawala na yung pagdidisiplina. It points out, dun sa verse natin, that discipline is an evidence of the Lord's love. If we did not love us, He would not discipline us. Totoo po yun. Kung hindi tayo mahal ng ating mga magulang, hindi tayo didisiplinahin. Kaya nga bilib po ako sa mga pamilya na may lola. Yan talaga ang mga lola, disciplinarian yan. Napaka-strict po yan, kailangan matulog sa tamang oras, matulog sa tanghali. Ang mga lola, kailangan huwag kang malikot. Yan. Marami po sila talaga mga pagdidisiplina na itinuturo sa bawat isa sa atin. Ito naman po ay gabay natin. Kaya sa mga kabataan, pag sinabing huwag gagala sa ganitong oras, yan. O kaya mag-devotion muna. Yan, dinidisiplina talaga para maituro po sa atin yung mga dapat nating gawin araw-araw. Kasi na-experience na po nila lahat yan. Nagawa na nila. Kaya alam po nila yung tahak na ating itinatahak. Ganon din ang ating Panginoon. Mahal niya tayo, kaya ang pagdidisiplina po ay ibinibigay sa buhay ng bawat isa sa atin. At yung pong pagdidisciplines, habits, nakalagay po dyan, practices and experiences that are designed to develop, grow, and strengthen qualities of spirit. Yan po yan. Kaya wag natin minsan ipagsabahala yung ibinibigay na disiplina sa atin. Dahil ito po ay para sa ating paglago. Minsan, lagi na lang nagagalit sa akin si mama. Lagi na lang niya akong
ano po natin yan na bilang encouragement sa atin upang magbibigay tulong po at daan para mas lalo tayong malago. Tignan natin bakit ka lagi pinagsasabihan ng papa mo. Tignan natin bakit laging sinasabi, bakit paulit-ulit na lang si mami, sinabi niya na nga, sasabihin na naman niya ngayon. So ibig sabihin, gusto lang tayong ituwid sa ating mga dapat gawin sa araw-araw. Tulad po si Shem, lahat po yan pagka ako sa amin pong mag-asawa, ako yung mas maboka. Yan, si Pastor, okay, sige. Okay lang okay yan. Pero ako, dapat ganito, yung ganyan, yung gano'n. Kaya, alam ko na nakaka-relate yung ating mga mother dahil tayo mga mother, tayo ang spokesperson sa ating mga tahanan. Bawal ang kalat, sa mo kinuha, dun mo ibabalik. Dapat maayos ka, paglabas ng bahay, sa bahay, yan, ayaw natin ang magulo. So, ang mga daddy, wala lang. Minsan kahit magulo na, hindi sila masyadong sa bahay. May mga father na gano'n, iba-iba po ang qualities. Meron kahit na kalat-kalat na, ayun, parang relax pa rin yung ating mga tatay. Pero tayo mga nanay talagang inuuna natin, pinapriority nating maiayos. Kaya tinuturo po natin sa kanila ang mga bagay na dapat nilang gawin. Because the father who discipline his children wisely is reflecting the character of God. So meron pong tamang pagdidisiplina at meron naman yung hindi tamang pagdidisiplina. Ang tamang pagdidisiplina ay according sa karunungan na nanggagaling sa Panginoon. At yung maling pagdidisiplina, baka naman ay lagi tayong nagagalit na at nasasaktan natin yung ating mga anak na may time pa na pagbubuhatan na natin ng kamay. At hindi lang pagbubuhat ng kamay. Baka minsan sabi na tayo ng mga magic words. So minsan ganun paggalit na tayo. Pero ang tinuturo ng Panginoon sa atin, sa ating time ng pagdidisiplin, ay meron tayong self-control. Ayan, andyan ang pagtsatsaga, andyan ang pagmamahal sa kanila. Pagsasalita na merong pagmamahal upang ang pagtutuwid ay mas madali po nilang matanggap sa kanilang buhay. Kasi minsan, kapag tayo ay galit ng galit, na-adapt ng ating mga anak, lalo po yung mga maliliit. Children copying those what they see, kung ano yung nakikita nila. Pag ikaw ay yun, kung ano yung nakikita ng mga liit, kung ano yung sinasabi mo, naririnig nila, ginagaya nila. Kaya yung mga malilit, tulad po yung anak ko, pagka magsalita, parang matanda. Dahil, sabi, ang laging kasama, nung nasa sayon po kami, puro mga kabataan, halos araw-araw. Puro mga kabataan, kaya yung gawin na mag-speak siya, magsalita siya, ay para siyang kasing edad nila. Kababaihan minsan ang kasama yung mga matatanda. Yan, kaya naa-adapt po talaga. Pero nasa atin po yung pagtutuwid at pagtitrain sa kanila kung paano natin po sila didisiplinahin. Ayan. At tulad nga po ng aking shinare kanina, a father who does not discipline his son, ito paalala po sa ating mga tatay, does not demonstrate love. He fails to guide his son away from destructive sinning. Kaya ito po paalala sa ating mga tatay, yan, na nasa kanila ding mga tahanan. Kapag tayo po ay hindi nagbibigay ng pagtutuwid sa ating mga anak, dito sila napupush na magkaroon ng pagkakasala. Halimbawa, may kinuha na gamit na hindi sa kanila. Yan. O sige anak, itago muna natin, kailangan natin yan. So doon pa lang, tutuwid mo na siya, anak, hindi yan sa'yo, ibalik mo sa may-ari. Yan. Doon sa paraan pa lang na yon, nakikita na kung isinasa pamuhay natin, kung ano yung itinuturo natin. Hindi natin sila ipinupush sa pagkakamali, kundi itinutuwid, narinig mo na nagmura. Ikaw din naman ni daddy, nagmumura ka. So, paano tayo makakapag-disiplina kung nakikita sa atin? So, we are the living examples. Tayo po ang buhay na patotoo sa ating mga anak. Kung ano yung itinuturo natin, dapat nakikita sa ating mga buhay. Sabihin mo, anak, magsimba ka ha. Anak, magdebosyon ka. Anak, huwag kang magmumura. Pero lahat naman po yun. Daddy, nagmumura ka. Papa, hindi ka naman nagsisimba. So yung mga bata, nakukonfuse po sila. Kaya ito po ang hamon sa atin na kung ano yung itinuturo natin sa kanila, ayun yung ating isinasa pamuhay. Kaya ako po ay believe sa mga nanay na nagiging tatay. Yan. Meron po iba't iba tayo ng situation na may nanay at tatay. Merong nanay na talagang dual. Pwede siya ang tatay, nagiging tatay na. O meron naman yung mother or father na nagiging mother. So talagang we are blessed. Blessed ang mga anak na patuloy na merong gumagabay sa kanila.
Kaya, you are called to be a leader and protector for the family. You give an example of Christ's love by being loving towards the children. You are also strong in the faith and to build the children up knowing right from wrong. So habang bata pa lang, kabataan, yan, kahit malalaki na, yan, pwede silang paluin sa puwet at sabihin, anak, mali na yung ginagawa mo. Anak, dapat ganito, dapat ganyan. Mag-pray ka, at humingi ka ng tulong sa Panginoon, o kaya nang sabihin mo, anak, mukhang hindi na maganda yung barkada mo. Ganun din po sa ating mga anak. Pag ang tatay mo, tatay, hindi ka na nagsisimba. O kaya pa, nag-pray ka ba? So meron din po tayong pagpapaalala upang ang bawat isa sa atin ay mapaalalahanan na makapag-build tayo ng relationship sa ating Panginoong Diyos. Sa pangatlo po, ito po kadugtong niya eh. He gives discipline. He gives training and instruction kung paano gagawin yung mga bagay-bagay. Sabi po doon sa Ephesians chapter 6 verse 4, Father, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Ngayon po kasi marami nang nagre-rebelde. Kaya biblical po dahil na rin sa treat ng kanilang mga magulang. Instead na yakapin, nagkamali ang anak, yakapin at turuan ng tama, ay talagang ipinupush pang lumayo. Kaya talagang nawawala na sa landas. Kaya ang encouragement po ng Panginoon sa atin, instead na tayo po ay mag-discipline, na ipinupush natin na mag-revenge ang ating mga anak, let's bring them up. Kung ano po yung mga natatanggap nila na mga awards sa school, o kaya may ginawa sila, i-build natin si wow, ang ganda naman, wow, ang bait mo naman, wow, ang sarap mo magluto, wow, totoo ba yan? So, meron tayong mga encouragement dapat na ibinibigay sa ating mga anak in times of discipline and in times of instruction na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin lang nito, ang ating mga ama ay responsible po kayo to set good example for your families, one that bring them children and household closer to God. So malaki po ang responsibilidad ng pagiging ama. Hindi biro-biro. Kaya pag nag-asawa kayo, Isa and Micah, dapat pastor, joke. Hindi naman po, kundi talagang tayo po ang minention sa Bible. Kayo pong mga ama. Malaki ang responsibilidad niyo pong maging mabuting halimbawa sa inyong pamilya. Hindi lang po yun. Pagdating ng instruction ng ating Panginoon, we should be involved in teaching our children about God's way through both education and example. Hindi lang puro tayo, turo ng turo. Kailangan nakikita sa ating mga buhay at isinasapamuhay ng bawat isa sa atin. Instead of pushing them towards anger or frustration, parents should give their children loving, God-centered teaching and discipline. Yan. Kaya hindi na po tayo mahihirapan kasi itinuturo po sa Bible kung paano tayo magtutuwid ng anak, kung paano po ang pagtitreat natin sa kanila. Kaya ang gabay po natin talaga ay ang Biblia at ang salita ng Panginoon. Pero kung hindi po natin ito pinakikinggan at hindi natin tinatanggap, malayo po na mangyari na maidisiplin natin ang ating mga anak according sa gusto ng Panginoon. Kaya yun lang po, aralin ang salita ng Panginoon. Pag itinanggap, ito ay ating isabuhay upang maturuan din natin ang ating mga anak. Kaya ang ating pong day na ito, this special day give us the opportunity to celebrate the God-given men who became patient with us, shaped us, invested in us, loved, helped us, became mature, and became what we are today. Hindi tayo ngayon ito kung hindi dahil sa ating mga ama, sa ating mga tatay. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa kanilang mga buhay dahil sila ay tunay na pinagpala ng ating Panginoong Diyos. James, sabi po ni James Dobson, good fathers are made, not born. Yan, ang ating mga mabubuting ama ay hindi sila ipinanganak na mabuti, kundi sila ay mabuti dahil isinasagawa nito ng merong pagiging mabuting example sa kanilang pamilya. Kaya kung tayo ay merong mga pagkukulang, yan, maraming mga opportunity
ang ibinibigay sa atin ng Panginoon para ma-restore pa natin ang mga dapat nating ma-improve sa ating mga buhay. Hindi naman agad-agad ay good father ka or good mother or good grandparent, kundi sa tulong ng Panginoon, ikaw ay magiging isang mabuting ama. Where do you find such a perfect father? Meron pa ba ngayon? Yan. Na merong perfect father na tinatawag. Walang ibang perfectong ama, kundi ama na nasa langit. Na tunay nga na gumagabay sa atin at nagbibigay ng karunungan para tayo madisiplina sa araw-araw. Kaya ang perfect father ay walang iba, ay ang ating Panginoong Diyos. Yung ating pagiging mabuting ama, mabuting magulang, ito ay kinakailangan na isinasagawa natin sa araw-araw. Hindi naman kailangan perfect ka. The whole day talagang unat-unat lahat ng ginagawa mo. Lahat ng mga bagay-bagay ay merong talagang mga pagkukulang at kakulangan. At ang Diyos, ang siyang nagpupuno ng lahat na ito. Kaya ako po, proud po ako sa mga nanay na talagang nanay na pero nagiging tatay pa. Kasi ako po ay maid, hindi na maid, kundi ako po ay galing sa broken family. Yung aking mother po and father is separated na from, ako po ay elementary pa. Kaya talagang ako ay humahanga sa mga magulang, single parent, o yung mga walang tatay, o yung mga walang nanay na talagang ibinibuild ang family nila at inilalapit sa ating Panginoong Diyos. Kasi sa hirap po ng buhay ngayon, talagang wala tayong ibang kakapitan kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya if we want to be a good father, a good wife, or a good parents, a good mother, ano po yung sinabi sa first point ng ating sermon? He loves God. You will discipline your children. And number 3, you set example for your family. Good, being a good example to your family. Kaya talagang itong araw po na ito, being a good father is by looking at God, the good father and the perfect father. Kaya nga sabi ko po nung ako po'y dalaga, sabi ko ayokong mapangasawa ay pastor. Dahil ang pastor po ay walang pera, walang bahay, wala lahat, puro lahat ay libre. Libre bahay, libre. Tapos kung walang offering, ay walang pagkain. Kaya sabi ko, nakikita ko po kasi po ako po ay apo ng isang pastor. Ang lolo ko po ay pastor. Ang mga tito ko po ay pastor at ako po ay lagi nakakasama na. Maliit pa lang kasama na po ako sa church. Kaya nakikita po yung situation ng family ng pastor. Kaya sabi ko sa mama ko, ay ayokong mag-asawa ng pastor kasi puro hangin lang kako yung pastor. Pero pagkalabasan na, wala na. Parang ganun yung naging point of view ko sa pastor. Kasi nga parang palagi sila yung laging binibigyan, lagi lang umaasa sa bigay. Pero nakita ko ang kabutihan ng Panginoon. Yung ayaw ko, yun ang ibinigay niya. Yun yung way. Yung way na pagdidisiplina na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Na talagang sabi niya, ang yaman sa mundo ay hindi mo makikita sa material. Kasi dati, nung wala pa ako sa Panginoon, tinitignan ko ang material. Mas mahalaga sa akin yung material na bagay. Gusto ko magkaroon ng malaking bahay, maangat ko ang family ko, ang mama ko, makapag-build kami ng magandang pamilya, magkaroon ng malaking bahay, sasakyan. Pangarap ko po yun. Gusto ko magtrabaho talaga. Work para sa aking mother na talagang siya ang sa aming pamilya, nag-ahon kasama ng aking tatay sa suporta niya kahit na siya ay meron ng nangapit bahay na. Kaya yun po yung aking prayer. Pero dininig ako ng Panginoon. Sabi niya, ang pinakamayaman na tao sa mundo ay ang taong may pananampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay mayroong pananampalataya sa Diyos, ikaw ay mapalad dahil nasa iyo na ang lahat. Kaya sa aking asawa, nasa iyo na. Nasa kanya na po ang lahat. I am blessed po bilang wife. Kasi talaga pinagkalooban ako ng Panginoon na napakabuting asawa, a prayerful husband. Hindi dahil siya ay pastor, kundi napaka-prayerful. Napaka-prayerful ng aking asawa na kahit na dumating kami sa mga pagsubok, still kumakapit sa Panginoon na wala kaming ibang pinaguhugutan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya I am blessed po and we want to share ang pagpapala ng Panginoon kahit na marami tayong pagsubok na nararanasan sa araw-araw. Ang Diyos po natin ay mayaman.
Kaya binigyan niya ako ng pastor. Yun yung discipline sa akin ng Panginoon upang tanggapin ko ang buhay na may pagpapasalamat. Kahit na hikahos kami at gusto ko ma-build ang family namin ng mas angat, pero dahil binigyan niya ako ng pastor, ay pinaka-mayaman tayo sa mundo dahil meron tayong Panginoon na nagpapala. Kaya I'm blessed po dahil minsan nawawalan ako ng pasensya, pero ang aking asawa, still, mula nung kami ay nagsama hanggang ngayon po, ay mahaba ang pasensya. Kaya sabi ko nga, ako tumira sa probinsya, pero siya tumira sa Manila, sa Tondo. Sa Tondo, ang breakfast nila mura. Yun po ang tanghalian mura. So everyday talagang nakakarinig siya. Pero dahil binago siya ng Panginoon, lahat po ng yun ay nawala. Kaya minsan nato-challenge ako sa kanya. Sabi ko, Daddy, kailangan ng ganito. Daddy, kailangan ng ganyan. Sabi, hingin mo sa Panginoon. Mag-pray ka sa Panginoon. talagang yung paalala ay laging nandun. Kaya ako po ay nagpapasalamat kasama ng pamilya sa buong Faith United Methodist Church. Alam ko maraming mga ama ng tahanan na patuloy na ginagamit ang kanilang buhay, patuloy na nagpapakatatag, nasa ibang bansa. Kayo po ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Alam po na ang inyong puso, alam niya ang kalagayan ng inyong pamilya. At naniniwala po tayo na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Hahabaan ko pa po sana ang aking mga testimony, pero naniniwala po ako na marami pang pagkakataon na may share ko po ang kabutihan ng Panginoon. Kaya magandang umaga po sa ating lahat and happy Father's Day. We want also to recognize our fathers. Kaya ngayon po, sa panahon po natin ngayon, ay nais po nating parangalan, bigyan ng pagpapasalamat ang buhay po ng ating mga ama. Ayan. Kaya yung mga sa kanila mga nasa tahanan, mga lolo, yung mga daddy, tito, yan, sige po, sabayan niyo po kami na kayo ay mabigyan ng pagpapasalamat. Maari po ba nating tawagin ang ating mga tatay? Napakadami. Ang dami nating tatay. Mga dami, mahirap bilangin. Ayan po. Suklay daw muna. Suklay. Next Ayan year, po. may kasama ng makeup to. From Aba? Napakatindi oh. Yeah, from Faith United Methodist Church, we want to recognize at ipagpasalamat po ang buhay ng ating mga ama dito po sa ating iglesia bilang ama ng pananampalataya at ama na nagtataguyod sa kanilang pamilya na kayo po ay pinagpapasalamat namin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nais po nating basahin ang nakalagay dito sa ating certificate bilang appreciation po sa inyong mga buhay. Happy Father's Day! The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Proverbs chapter 20, verse 7. At ito naman po, blessed is the man who trusts in the Lord. Jeremiah chapter 17, verse 7. Kaya ito po ay pinagkakaloob natin sa ating Daddy Ryan. Happy Father's Day po and kay Daddy Pastor. Yan, Happy Father's Day po. And yan, tunay po na tayo nagpapasalamat, hindi lang po sa Father dito sa ating iglesia, maging sa kanilang mga tahanan po na hindi natin nakasama. Dito po sa ating face-to-face worship. Ganun din po, yan pong token na yan ay sa effort po ng ating pamilya ni Ate Gina, yan magbohos. Ayan, maraming salamat po sa pagpe-prepare ng ating token for Father's Day. Kaya alam namin mga tatay na kayo minsan ay nahihirapan. Ayan, pwede po kayo pumunta sa dagat at sumigaw. Hindi po. Ayan, isigaw po natin sa Panginoon, iluhod po natin sa Panginoon. Dahil naniniwala tayo, mapagtatagumpayan niyo po yan sa tulong at gabay ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po, we will pray for our fathers at tinatawagan po natin ang ating Sister Gina upang ipagpanalangin po ang ating mga ama. Amen. Bilang may pagpasalamat po sila sa kanilang mga buhay. Yan. Pag-pray po yung ating mga tatay. Salamat. Lord, Lord, we praise you. We thank you, Father, na inataas ko po, Panginoon, si Daddy Ryan, saka si Pastor. Sila po yung mga mabubuting ama, Panginoon. Alam ko na
marami pang pagsubok ang pagdadaanan. Pero pinangahawakan namin, Panginoon, ang mga pangako mo na lagi kang nandyan, Panginoon, sa amin. Aming tinataas ang dalawang daddy na ito na patuloy silang maging mabuting halimbawa sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, at sa mga kanilang mga kapatid, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng dalawang daddy ito na nandito sa inyong harapan, Panginoon. I-bless mo po pa sila, long life, Panginoon, at maraming wisdom na para ma-share niya, Panginoon, para kay Pastor, para ma-share niya ang inyong word of God, Panginoon, kay Daddy Ryan. More na blessings, Panginoon, lahat ng mga desired ng kanyang puso, Panginoon, ay inyong ibigay, Panginoon. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po. Thank you po. Happy Father's Day po. Yan, Happy Father's Day. Yan, maraming salamat po. Very, touching, yung inyong surprise. Salamat sa Faith Family, UMC. Nakita nyo, dalawa lang kami rito, no? Pero ito sinasabi ko sa inyo, mga tatay ng Faith. Basta't ipagkatiwala po ninyo sa Panginoon ang pamilya ninyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Amen. Yan. Okay, sa lahat ng father, saan man kayo dako ng mundo, hindi pa man kayo wala pa man kayo sa Pilipinas. Siyempre, binabati rin natin yung father nila Adviento, yung tatay, at yung asawa ni Ate Chelin, at yung mga mister ninyo na nariyan sa inyong tahanan. Pagpalain kayo ng Panginoon, at naniniwala tayo, hindi lamang dito nagtatapos, no? Hindi sa parangal. Ngayon, nagtatapos ang ating paglilingkod, kundi ito'y magpapatuloy. Dahil pinagkatiwalaan tayo bilang Ama, maging tapat tayo bilang Ama sa ating Ama sa langit. Amen? Kaya dalhin natin ang ating mga igabot, pangako at pasasalamat. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagpapahayag ng pagbibigay, at ang pagbibigay ay pagpapakita ng kanyang tunay na pagmamahal. Kaya dalhin natin ang ating mga igabot, pangako sa mga kapatid natin na isa magkaloob. Andiyan po ang number ng GCash account ng aming treasurer na si Ate Chelin. Kaya kontakin nyo ang inyong pastor, sabihin niyo na willing kayong magkaloob ng inyong pasasalamat. At ipinagpapasalamat ko dahil sabi ko sa inyo, hindi matatapos ang June magagawa itong signage. Magkakatotoo na po yun. Dahil meron na pong nagpahayag na tutulong sa atin para mapagawa itong napakagandang iglesia natin. Napaka-promising church at mapahanghamong iglesia na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga faith dahil sa pananampalataya, mabubuhay ang ating paglilingkuran. Amen? Kaya nga palakpakan ng Panginoon, mga kapatid, dahil natin ang ating mga gabo. Tayong lahat ay tumayo. Praise God, all blessings Lord. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Aming itinataas, Panginoon, ang mga pagpapala na siyang patuloy pong natanggap namin. Ikaw ang Diyos, ang siyang magbalik siksik liglig ng maabaw na biyaya at sa aming mga kapatiran na sa kanilang tahanan at nagnanais sa pagkaloob, Panginoon, ikaw ang Diyos ang magpala rin naman sa kanila. Sa inyo namin binabalik, kasama ng aming puso, ang mga biyaya na natanggap namin, ikaw ang pinagmulan. Sa iyo lamang, Jesus,
aming Diyos na makapangyarihan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen at amen. Okay, sige po, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo upang sa ating huling awit. It is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou wast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And I have needed thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Sun, moon, and stars in their courses above. Joy with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercies, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Lord, I have needed thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Blessings of mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, Lord. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat nung umpisa pa lamang, Panginoon, nadama na namin ang inyong paggabay, pag-agapay, upang kami, Panginoon, ay makatanggap ng inyong biyaya. Biyaya na kung saan, Panginoon, hindi mababayaran, hindi matutumbasan. Ito'y walang iba kundi ang pangangalaga sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay ka, Panginoon, na ipinahayag niyo sa amin na ikay Diyos na makapangyarihan. Hindi kailanman na mahadlangan ng inyong kabutihan. Lalo tigit ang inyong katapatan sa bawat isa na patuloy na hindi tumitingin sa anumang kahinaan. Hindi tumitingin sa anumang magiging distraction, Panginoon, ng buhay.
kundi sa pananampalatayang nakatuon sa inyo, O Diyos, na makapangyarihan. Kaya sa aming pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pananampalataya, ito ba'y malaking hamon sa amin ang patuloy na lumakad sa mundong ito. Na alam namin, Panginoon, marami pa rin hamon na darating. Maraming problema pa rin na haharapin. Ngunit ang kagandahan dito, hindi nyo kami iniiwan at hindi nyo kami kailanman pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa ganitong aspeto ng pagiging Ama sa amin. Na kahit kami ay nagkukulang, na kahit kami nagkakamali, na kahit kami nagkakasala, na kahit kami nakakalimot, na kahit kami, Panginoon, nanlalamig, ikay parang patuloy nagiging Ama sa amin. Kaya salamat, Panginoong Diyos, sapagkat sa ganung pagkakataon, nadarama namin na kami ay mahalaga sa inyo. Ang pagpapahalaga ninyo sa amin, hindi man namin matumbasan, ngunit kami ay magsusubikap na ikay aming pararangalan. Kaya naman sa pagkakataong ito, Panginoon, mula sa pagkabata, mula sa mga bata hanggang sa mga may edad sa amin ngayon sa iglesia, at maging diyan sa kanilang mga tahanan, at sa mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Alam ninyo, Panginoon, sa pagiging tao, iisa ang aming pinagdaraanan, iisa ang aming kalagayan. Iba-iba man ang sitwasyon namin, Panginoon. Ngunit alam namin, meron kaming iisang Diyos na tumawag at nagbigay sa amin ng tunay na pag-asa. Pag-asa, Panginoon, na kahit kailan hindi po pwedeng maalis sa mga may pananampalataya. Salamat, O Diyos, sapagkat alam ninyo ang capacity ng bawat isa. Alam ninyo, Panginoon, ang kakulangan ng bawat isa, ngunit Ikaw, O Diyos, ay hindi nagkulang sa amin. Kaya naman sa pagkakataong ito, itinatas po namin ang bawat buhay na narito, ang bawat buhay na nariyan sa kanilang mga tahanan, ang bawat buhay na nariyan sa ibang bansa, Panginoong Diyos. Nalalaman ninyo ang aming pangalan, nalalaman ninyo ang aming kalagayan, nalalaman ninyo ang aming sitwasyon, at nalalaman ninyo kung hanggang saan kami, Panginoon, sinusubok. Ang mga nagtitiis hanggang sa uli, at ang iyong pangako ay maliligtas, Panginoon. Ito po ang aming pangahawakan, sapagkat bilang mga anak ninyo, bilang mga pinili ninyo, bilang mga anak na tinawag ninyo, at mapapabilang sa inyong kawan, ito po, Panginoon, ay may assurance na nagmumula sa iyo, na kami ay poprotektahan ninyo, na kami, Panginoon, tutulungan ninyo, na kami, Panginoon, ay pagkakalog ninyo ang anumang mga bagay na pangangailangan namin. Alam ninyo, Panginoong Diyos, na habang kami nabubuhay, kailangan naming mabuhay ng may pananampalataya, sapagkat ito na lamang, O Diyos, ang hindi kailanman makukuha ng kaaway sa buhay na ito. Ang tunay na pananalig sa inyo ay siyang tunay na paglalakbay bilang mga Kristiyano. Kaya salamat, O Diyos, sa lahat ng Ama na siyang patuloy nakapakinig ngayong umaga. Nandyan man sa kanilang tahanan at sa mang dako ng mundo. Alam ninyo, Panginoon, kung sino po sila. Sapagkat Ikaw ang Diyos, ang tunay na ehemplo. Ikaw ang Diyos, ang isang agapay na nagbibigay sa amin sa pagiging Ama kung paano namin ililid, O Diyos, ang aming pamilya. Kaya salamat sa buhay ni Joshua. Ang sinasabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. Ito po, Panginoon, ang bibit-bitin namin bilang mga ama, bilang mga magulang, bilang isang pamilya, at bilang magkakapatid sa inyo, O Diyos. Magtutulungan, mag-aalalayan, magsasama-sama ng pundasyon ay pagmamahalan. Ito po'y napakagandang makita sa pagiging lingkod, sa pagiging mga anak, sapagkat ang nagsasabi nito ay ang nagpapahayag ng tunay na pagmamahal. Ito'y walang iba kundi si Kristo. Kaya i-bless ninyo, Panginoon, ang aming tagapagsalita, ang aking may bahay. Salamat sa kanyang talento, puso, sa kanyang patuloy na passion, Panginoon, sa pagpapahayag din ng iyong mga salita. Ginamit mo siya upang instrumento sa aming harapan, upang maparangalan ang iyong pangalan. Ginamit mo siya bilang instrumento sa harap ng iyong mga anak, upang ikaw, Diyos, ang maidakila. Salamat, Panginoon, sapagkat alam ninyo na ang buhay na ito ay hindi madali. Dahil kay dinanas din ninyo ito, Panginoon. Subalit, hindi po kayo natinag dahil alam ninyo, ikaw ay may misyon. Ikaw ay may gagawin sa mga buhay na ito. Yun, O Diyos, ang aming pangahawakan.
Dahil alam ninyo, Panginoon, nauunawaan niyo po kami, naiintindihan niyo po kami. Sa kabila po nun, maglilingkod po kami ng may katapatan. Maglilingkod po kami hanggang sa huli, sapagkat alam namin, O Diyos, ang aming buhay ay isang buhay na magiging patotoo, hindi lamang sa bawat pamilyang narito, maging sa bawat pamilyang nakakasalamuhan namin sa labas. Simula pa lamang ito, Panginoon, at magpapatuloy po kami. At sa pagpapatuloy, hindi kami kailanman magbabago. Magbabago ang taon, magbabago ang paligid, ngunit ang buhay na binago, kailan ba hindi magbabago, maglilingkod pa sa inyong harapan. Salamat, Panginoon. Itinatas namin lahat ang aming mga buhay, sapagkat ikaw lamang ang tunay na Ama, na hindi kailanman aalisin ang pagtingin sa amin, bagwas kami ay sasamahan sa huling lakbayin ng aming mga buhay. O Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po. Tinatalaga ko ang lahat ng iyong mga anak, saan mang dako ng mundo, saan mang dako sa Batangas, saan mang dako na narito. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa kanila. Ikaw na po, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila. Ikaw na po, Panginoon, ang magpala sa kanila. Lalo tigit sa buong pamilya ng Faith United Methodist Church. Bless them, O Lord, with your love, guidance, and comfort. This is our prayer and declaration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At ngayon, umayo tayo na ang pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat ay sumaatin nawa. Manatili tayo sa pananampalataya kay Kristo na siyang ating Panginoon. Humayo tayo ng kapayapaan, kagalakan, at pagkakaisa ay ating patuloy na maranasan, gabay ng Banal na Espiritu Santo, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen at amen. 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 Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Have a blessed Sunday sa lahat ng fathers. Happy Father's Day sa inyo mga kapatid, dyan sa inyong mga tahanan. Happy Father's Day sa mga kapatid natin nasa ibang bansa, lalo na sa mga kapatid natin na hindi pa natin nakakasama dito sa faith. Salamat po. Soon, makakasama din namin kayo. Kaya purihin ang Panginoon sa lahat ng mga kapatiran na patuloy natin kasama. Siyempre, nandito sa ating iglesia, palapadan ng Panginoon. Yan, good morning sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa buhay. Kaya sa lahat ng mga kapatid, inaanyayaan ko po kayo sa darating na Wednesday ang ating midweek prayer. The same time, ang ating mga visitation and Bible study ay malapit na po nating may tapos ang schedule. At naniniwala po ako sa simula ng pagkakatawag sa atin, hanggat naroon ang puso sa paglilingkod, walang imposible kapag tatagumpayan ang lahat. Kaya magandang umaga sa inyo. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. To God be the highest glory. Amen at amen. God bless.